Dahan mo din ang sarili mo. Yeah. Do you think it's the times? Because in 1986 and in the 80s, early 80s, Cardinal Sin was most outspoken and yung sinasabi niya was taken as the voice of the church. Nowadays, while you said that some of the bishops certainly, they do, speak out, speak their minds, and wala namang kaming nakikitang nirerendahan sila. So, to be fair, but it doesn't seem like there's a single stand on the part of the church. Well, yung single stand, malinaw yun eh. Kasi sinabi nila na we are, trying to condemn, we are condemning etong corruption na to. That's a unified stand. Yes. Pero yung call na patalsikin mo, wala silang call na gano'n. That's also a unified stand. So, meron unified stand. Yung nga lang, expectations natin baka iba. Okay. So, kaya hindi natin nakikita yon. Pero ni stand. At very clear yan. So, what do you think the church specifically wants from the president, the vice president, our lawmakers? Is there an articulated policy on this? Well, kung babalikan natin yung mga rallies no September 21, November 30, ang sigaw doon ay accountability. Ano ba yung ibig sabihin ng accountability? Kung merong nagnakaw, dapat dalhin mo yan sa korte. Okay. Para litisin mo yan. Ngayon, kung mapapatunayan niya na talagang nagnakaw siya, sabi doon ng simbahan, may restitution. Again, unified stand yan. Ibalik nyo. Yes. O ngayon, na parang wala pa naman din sigurong dinilitis, sabi ng simbahan, litisin nyo na. Umpisahan nyo na. Again, that's a unified stand. Don't you have the impression Grabe. that orthodontic treatment takes Ma'am, malinaw siguro kung mabigyan natin ng paliwanag, no? Pero hindi ko lang maiwasang mapansin, no? Ang katandem pala dyan ni Attorney Trixie na nag-interview, si Barry Gutierrez yun eh. Yun ay tagapagtahol ng grupong Akbayan at alam natin ang Akbayan ay grupong hilaw na komunista at ang ini-interview ng Akbayan dyan at ni Attorney Trixie, barkada nila yan eh. Si Jerome Siciliano. So he's not a neutral resource person kahit na siya'y pari. Kailangan lang siguro ma-emphasize yun, Ma'am Lorraine. Yung interview na yon was an interview like talking to Ronald Lamas, talking to De Lima, talking to Hontiveros. Pero may napansin akong tatlong bagay doon, Ma'am, and I would like also to take your opinion on this. Number one, naguhugas kamay ang simbahan katoliko by that statement ni Jerome Siciliano na may unified standard sila sa korupsyon. Well, yan po ay hilaw, malasado, because hindi nila tinutumbok sino ang may pananagutan. Sinong pasimuno? Saan dumudugtong ang pinaka may mataas na pananagutang kriminal? They do not like to identify Marcos and Romualdez as the real mastermind. Diyan palang pagsisinungaling po yan, panloloko yan. So niloloko tayo ng simbahan katoliko sa pamamagitan nitong pagpapa-interview ng isa sa senior staff ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa katauhan ni Jerome Siciliano na ang nag-facilitate yata ng interview na yan ay ang grupong Akbayan na diehard anti-Duterte po yan, no? Rabid, naglalaway na wasakin ang mga Duterte noon pa man. So barkada yan ng pari na ito at ng maraming mga obispo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. So hilaw ang panawagan na no to corruption. Dahil hindi nila tinutumbok ang pangunahing kriminal na pananagutan. Pangalawa, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi rin po nila sinasabi, ayaw na nila ng panawagan na patalsikin. Well, kung ayaw mo ng panawagan na patalsikin, ibig sabihin, ang magnanakaw gusto mong manatili. What kind of call of that kind of leadership kung gusto mong bigyan ng guidance? Ang taong bayan, you have to bring them to the correct direction, to the proper position, to the principled call. And what is that? Remove the mastermind and bring them to accountability so that they will be put behind the bars and behind bars of justice at doon magsisimula ang pananagutan at paniningil. Kung ayaw niyong tumpukin yon, ibig sabihin po, gusto niyong manatili ang pagnanakaw at magnanakaw. Kasi sabi niyo accountability. Hungkag, walang tinutumbok, walang tinutukoy. Anong klaseng accountability yan? Yan ay malasado sapagkat ayaw nilang banggain ang totoong problema. Ang totoong problema ay sila Marcos at Romualdez. Subalit ayaw nila dahil ang papalit at mayroong katuturan at mayroong batayang papalit dahil sa batas at konstitusyon ay isang Sara Duterte. Ganon po ka-ipokrito. Yun ang third point ko, Ma'am Lorraine. Ipokrito itong simbahan katoliko na pamunuan. Not all of them.
Pero mayoriya po nito mga obispo at nanggagaya po nito ni Father Siciliano, ni Father Flavi Villanueva, ni Father Robert Reyes, nagtatago sa habito at pulpito upang magsasabi sila na mayroong makatarungan at moral silang obligasyon na gabayan ang tao, pero ang kanilang tinutumbok ay ang pagprotekta sa pananatili sa poder nila Marcos at Romualdez. Kaya yan ay isang malinaw na kaipokrituhan at kalokohan, Ma'am Lorraine. Eric, nalaman natin no na yung infiltration ng CPP no sa simbahan. I was listening kasi to this Ceciliano. I'm not saying he's CPP, no. Pero for me yung mga sinabi niya deceitful, no? And for me, deceitful. And for me, coming from supposedly a priest, it's diabolical. You know why? Because you're part of the Catholic Church and of a religion where people surrender their minds to join, because faith is a suspension of your reasoning, diba? In other words, they trust you with their souls, no? Tama. And yet you are leading them off the abyss. Pinapatalon mo sila sa cliff. Kasi yung sinabi ni Ceciliano, napakaraming kasinungalingan, no? Kasi ang sinabi mo, hipokrito. Sa akin, sinungaling. Sinungaling siya. Kasi yung sinabi niya, ang Catholic Church daw ay hindi siya yung controversial or frontliners, di ba? Hindi. All the time when I was growing up, ang lumalabas sa bibig ng Catholic Church, anti-Marcos, ibagsak ninyo si Marcos, magnanakaw. 'Di ba? Yan ang mga and very strident voices. Kaya nga yung sinabi ni Trixie, no, na it was Cardinal Sin who led people power. Anti-Marcos yung people power, pinatalsik si Marcos, 'di ba? So this Ceciliano is lying and very barefaced yung paglay niya, no, parang sumisimple siya. Tapos sumimple pa siya na didalhin ninyo sa korte. Doon lang daw sila magsasalita ng anti-Marcos, 'di ba? Of course, he didn't say Marcos, pero yung sleight of hand na hihingin lang namin yung ouster, dalhin niyo sa korte. Bakit nung si Ferdinand Marcos Sr. dilalabas sa korte nung nagsisisigaw ang Catholic Church na magnanakaw siya? Syempre hindi, 'di ba? So sa madaling salita, itong si Ceciliano na nakikipagkuntsabahan sa pinakamalalaking mga magnanakaw sa gobyerno. Ang ibig sabihin sa akin, kasi CBCP siya eh. Yan ang stand ng CBCP. Na pagtakpan din natin si Marcos at si Romualdez, bigyan natin ng takip at ng proteksyon ang pinakamalalaking mga mandarambong sa gobyerno ngayon. Yan ang ginagawa nila. And what's diabolical to me is that they're taking their flock with them. Fortunately kasi sinabi niya na nakaka-mobilize pa sila. I don't see it anymore. No, I don't see it anymore na yung panahon ni Cardinal Sina when he would say something, mag-rally tayo, lalabas ang tao. Hindi na ganon. Gising na ang tao, Ceciliano. 'Di ba? Kilala ang kagandahan dito, Eric, kasi yung pinanggagalingan natin, no, I suppose even si Eric, no, is that we know about the infiltration of the church of the CPP, NPA, NDF. It's possible that Ceciliano is not a member of the CPP, but certainly yung pananalita niya na nakuha na siya ng lason. Montiveros, yan? Kahit si Ceciliano, malapit yan sa akbayan, pero kagaya ni Alminasa, yung si Bishop Alminasa, yung nag-testify laban sa atin. Malapit yan doon sa CPP na mga church infiltrators. Tatlong bagay yung binanggit mo eh. Una, dapat responsable at makatotohanan ang pamunuan ng Catholic Church sapagkat binibitbit nila ang pagtitiwala ng maraming mamamayan. Ngayon kung niloloko nila yan, pananagutan nila yan. Dahil nagsisinungaling eh. Nanloloko, nanlilinlang. Sabi mo nga kanina, deceitful statement yun eh. Gusto mo ng paglaban sa corruption pero ayaw mong labanan ang corrupt na totoo. Who is Marcos and Romualdez, by the way. Then binanggit mo rin, ma'am, na matagal na ito nilang ginagawa na kapag it is convenient for them at nagagamit nila sa kanilang pansariling politika sa simbahan nila, gagamitin nila ang mamamayan, kagaya ng ginawa nila laban kay Marcos Sr.
nagagamit nila para magpalawak at magpabida sa taong bayan during the time na very unpopular ang dictatorship. Pero ngayon dahil hindi nila makokontrol ang laro ng politika sa possibility ng another Duterte leadership, binabangga nila ngayon ang Duterte alternative. And third, binanggit mo rin, Ma'am Lorraine, kanina, maganda paliwanagan mo kami, Ma'am, dito sa tinutukoy mo na itong narrative of justice nila ay limitado doon sa issue lang ng korupsyon. Kung mayroon ng nakasuhan sa korte, saka pa sila magsalita kung sino ang dapat ipanawagan na mananagot. Ma'am Lorraine. Kasi yung in the face of incontrovertible evidence, andyan na sa harap nila. 'Di ba? Hindi mo hihingiin yung ouster. Talaga kasi yun ang sinabi niya, hindi nila hihingiin ang ouster ni Marcos, 'di ba? Magkano na yung ninakaw ni Marcos, no? Ang sinasabi ni itong Ceciliano na ito, dumaan daw tayo sa due process, dumaan daw tayo sa korte. Hindi ba niya alam? Di ba Catholic Church siya? So alam niya yung abuses ng Marcos, no, na panahon ni Marcos, walang hustisya. Di ba? So itong si Ceciliano na ito, in the face of what the 18 soldiers said, in the face of what Zaldico said, Gutesa said, kahit yung mga Diskaya couple said, na ito si Marcos ang mastermind dito, si Romualdez. Yan sinabi ni Toby Chanco, kahit si Erice, yan ang sinasabi. Pero dinededma ni Ceciliano at saka ng CBCP. Sa akin kasi, Eric, no, mga kababayan, the word that comes to my mind talaga is really diabolical. Kasi yung pinanggagalingan, no, ng word na yan sa akin, no, pinasok kasi ng CPP, NPA, NDF, ang terrorist organisasyon na ito, ang Catholic Church. So, mulat simula, di ba, Eric? Mulat simula, at saka sinadya nila yan. Kaya pala, all these years na nasa UP ako, education is a right, not a privilege. Kasama ang simbahan, nandyan sila. Pero nung binigay ni PRRD ang free education, within a year of his presidency, tahimik na tahimik sila. At saka hindi mo sila but pala, Erica, meron ding mga Catholic priests that are speaking out for PRRD, yung mga independent, di ba? Oo. Yeah, meron. Like itong pari na Bisaya, magaling mag-homily. Yeah, bitaw, honey. Yeah, Oo, yes, magaling. At matino. Matino, yeah. Hindi siya patronizing, but very real talk. Kasi ang sasabihin nitong mga ng mga trolls or mga or people even independent minded, they'll say, kaya niyo sinasabi yan kasi Duterte kayo. Hindi nga yung kagandahan. Yun nga yung kagandahan ni Marcos. Yung kagandahan talaga ni Marcos, napakaliwanag kung sino siya. Isa siyang mandarambong at ano ang ginawa niya. Talagang nilimas niya ang kaban ng bayan at talagang winasak niya ang Pilipinas at talagang highly, wildly incompetent. I mean, it's as clear as day. It's like tapos, saying... Ma'am, tapos mag-aalangan kang tumbukin siya na may pananagutan siya. Yeah, They never mentioned Marcos. They avoided intentionally. We're talking about the leadership of the CBCP, the Roman Catholic Church, and their priests and their bishops. They are intentionally avoiding to mention yung binabanggit ni Ma'am Lorraine na paglimas, pandarambong, pangungurakot, pang-abuso, pagnanakaw ni Marcos at ni Romualdez. They are intentionally avoiding this. So what would you call that, Ma'am Lorraine? You know what, Eric, no? You juxtapose that, Eric, mga kababayan. You juxtapose that with churches that have taken a clear stand against Pastor Kibuloy, a small church compared to the Catholic Church, no? But he has stood consistently and steadily, principled stand, courageous stand, and now he's paying the price for it. No, he's in jail. He was jailed by Marcos on trumped up charges that are already dismissed decades ago.
Mhm. And ngayon, nanakawin pa ni Marcos ang mga properties ng KOJC na pinaghirapan ng KOJC. Yun pa. That's why I also like listening to the Iglesia ni Cristo, the Aha. leadership, sina Ka-Erds Manalo. Napakaganda pakinggan. Although I will never be part of these churches, I think, I mean, who knows, but maybe not, no? Even though I'm not a member of these churches, when I listen to them, nakita ko talaga na Mhm. at least these leaders are not diabolical, and they're the real deal kasi they are leading their flock doon sa tamang landas talaga na prinsipyado ang tayo natin, yung katulad ng sinabi ni Ka-Erds, no, ng iglesia. Yung mga mastermind pa mismo ang pinagtatakpan, di ba? Yes, hindi categorical statement yun, ma'am. very clear, yeah. And that to me kasi what we're going through right now as a country is not just political warfare, it's a spiritual warfare. Diba? Agree. So it is but right. I think it is but right, no? It doesn't surprise me that leaders of churches are playing a very important role. And Very to me, important. the stand of Ceciliano for me is a very clear unmasking of the CBCP. No, Yes. and I guess for me, no, makes me happy because I feel that they are no longer worthy of the trust of their flock. No more. Yeah. And No more. Yeah. Agree. And ma'am, gusto kong bigyan ng karagdagang pagpapaliwanag yung pinuntuhan mo. That there has been a long-running, ongoing deep infiltration of the Catholic Church and other churches Yeah. related to the agenda of the communist terrorist group to perpetuate power and influence inside these churches, including the Catholic Church. I have a question, And my- Eric. Go ahead, ma'am. With your information now, what that you give us, could you also please ilahad mo yung organizational structure ng CPP at saan makikita ang Catholic Church? Yun, maganda yun, ma'am, ano? Sa hierarchy of organizational operations ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF po, may tinatawag na the National Church Bureau. Ang National Church Bureau po ay Communist Party unit under the Central Committee Staff Organ. Parang NOD, Ma'am Lorraine, mayroon kang National Organization Department. Mayroon kang National United Front Department. Mayroon ka pong National Propaganda Education Department. Mayroon kang International Department. Ganyan po ang structure. Eric, And one- I'm sorry. Yes, ma'am. Eric, I'm sorry. Paulit. Oo. Nasa taas yung... Nasa taas yung Central Committee, mayroon siyang mga staff organ. So mga Ibig halimbawa, sabihin ng staff organ, Eric. ito yung kanyang binibigyan ng tasking at ng operational control paano mag-infiltrate sa certain sectors. Pero may mga central committee na nakakumpas. For example, NOD, National Organizations Department. Ang tutok niyan ay mag-infiltrate sa youth and students, workers, urban poor, women, and government employees. Eric, question. Ang ibig sabihin, ito ang homework ninyo. Ibig sabihin, hindi sinasabi na sa youth and sector, maghanap tayo ng scholarship para bumuti ang buhay ng mga kabataan natin, hanap tayo ng mga leadership workshops para gumanda yung pagpapalaki natin sa mga anak natin. Walang ganon. Hindi. Recruitment yun. At saka Recruitment infiltration. talaga. So yun ang pinaka-esensya nitong mga Yan. staff to recruit. Yeah. Kaya ang tawag sa kanila mga special staff organ. So NOD, mayroon siyang mga bureau. The Youth and Students Bureau for Youth and Student Sector. National Trade Union Bureau for Workers and Urban Poor. Recruitment. National Women's Bureau for Women's Recruitment. Sector. Recruitment lahat para sa Hindi underground. hindi para bumuti ang buhay Hindi para nila or bumuti, working kundi recruit conditions. sila sa communist terrorist Ano lang, organization. kunyari lang na Gagamitin nila yon as pang-lure, sabi mo nga, pang-loko, Yeah. pang-pain, pang-linlang. So pagdating naman po sa church sector, nasa ilalim po ito ng National United Front. Kasi mga middle sectors ito, middle forces. So sa ilalim ng United Front
Commission or NUFC, nandyan po ang National Church Bureau. Nandyan po ang National Health and Trisectoral Bureau para sa mga doctors, sa lawyers, sa professionals, sa church. So ang church sector po, sa ilalim ng Communist Party of the Philippines, mayroon po siyang National Church Bureau. At ang National Church Bureau ang nag-i-infiltrate sa CBCP, sa United Church of Christ in the Philippines, sa Iglesia Filipina Independiente, sa Convention of Philippine Baptist Churches, all their programs. Para hindi mahalata ang infiltration, gumagamit ito ng mga front organizations. Halimbawa, Ma'am Lorraine, mayroon po siyang tinatawag na Ecumenical Movement for Justice and Peace. Mayroon siyang tinatawag na Promotion for Church People's Response. Ano Ito yun? po ay para mga front organization ito na under sa National Church Frente. Bureau. Mga prente. Frente, yon. At sa loob nito, nandyan po ang pinakaluma at pinakauna na NDF organization na binuo para magsuporta sa NPA at sa Communist Party. Ito yung tinatawag, Ma'am Lorraine, natin na UGMO, Underground Mass Organization. At ang CNL na ito, or Christians for National Liberation, ay designated terrorist organization under the Anti-Terrorism Council Resolution. So ang CNL nakalubog sa CBCP, nakalubog sa mga Social Action Center, nakalubog sa Convention of Philippine Baptist Churches, sa Iglesia Filipina Independiente, at nandun din po sa United Church of Christ in the Philippines, and even dito sa mga Social Action Center ng Catholic Church. Yan po, Ma'am, ang CNL. Underground yan, Mama. Ibig Palihim sabihin, at patago. yun. So, yung mga nasa CBCP, hindi nila alam na may CNL na nakalubog na sa kanila, tapos Yes. dinadala na sila sa kung saan-saan. Yes, that is Beliefs. correct. Yeah. Oo, kasi ma'am, ang mukha ng CNL, ang mukha na dinadala ng CPP, NPA, NDF o ng Christian for National Liberation ay PCPR ang nakikita. Promotion of Church People's Response. Above ground, prente siya. Pero ang nagpapatakbo, Communist Party, at may underground na CNL. Kagaya din, ma'am, sa inyong mga doktor, pag nakita mo ang mga magagaling na mga doktor na nag-organize kunwari sa Philippine Heart Center, sa Philippine General Hospital, hindi nila inaamin na sila ay makabayang samahang pangkalusugan. Ang pakilala nila, AHW, Alliance of Health Workers. Alam mo, Ayun. Pareho lang yan, ma'am. The same tactics. para maintindihan nila. So, sa doctors sector, no? So, nagtataka ako, bakit ang daming doktor? Sa PGH pa, ha, na ayaw si Digong. Si Digong nagbigay ng 100 million a month. Right. So, yung pala very active ang AHW. Very active. At So, hindi lang, ma'am, AHW. Nandyan ang Nurses. sangay ng partido sa lokalidad ng Communist Party, SPL ang nandun sa loob. Baka pa nga section party committee ng Communist Party. At may masapa, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Yan ang underground mass organization na nagre-recruit para sa NPA at sa Communist Party. So, how will it look, Eric? Kunyari ako, ordinaryong doktor sa PGH, tapos ikaw, AHW ka. Paano mo ako lalasunin? Eh di syempre doon tayo sa issue ng budget cut. Doon tayo sa issue ng corruption. Doon tayo sa issue ng pagbibigay ng national medical health care for the people na hindi sasapat itong universal health care. Kailangan ay magkaroon tayo ng mga pagbabago sa sistema ng pagpapatakbo sa mga pambansang ospital. So, national interest. So, magkukunwari ako na mas gusto kong iangat ang healthcare service to a level similar to a socialized health program kagaya ng programa sa Cuba, programa na ina-adapt sa China, yung mga antas ng mayroong semblance of socialist intervention from the government without necessarily telling na doon tayo papunta. Kaya nila binabatikos na ang universal healthcare ay toothpick lang yan, hindi yan ang dapat nating gawin. Mag-rally tayo, taong programang pangkalusugan sa mga pampublikong ospital. Ganyan ang mga line nila, Ma'am Lorraine. So kung pakikinggan mo, kung doktor ka, napakamakabayan namin.
Hindi. Diskarte lang namin yun. Diskarte lang yun para magkaroon ka ng interest. Kasi later on, i-explain nila that what they are really up is to overrule and overturn the government, and later on, i-overthrow nila ito at sila ng mamumuno. So, paano mo sisiraan si Inday sa akin? Kasi ang CPP takot na takot kay Inday, di ba? So, kunyari ordinary. Kasi marami akong kaibigan na doktor na ayaw nila si Inday. Tapos natitrace ko yan sa AHW. Pero, paano mo sisiraan si Inday sa akin? Idudugtong ko siya doon sa human rights issue ng tatay niya. Idudugtong ko siya sa issue ng AGK, idudugtong ko siya sa issue ng korupsyon ng mga Meregris Piatos. So magkakaroon ako ngayon ng intriga bilang kadre na palalabasin ko that she is not a worthy leader at siya ay delikado sapagkat magiging abusado yan at dudurugin niya ang mga makabayang pagkilos kagaya ng ginawa ng tatay niya na lumaban sa CPP, NPA, NDF. Pero Eric, supposedly kasi matalino, supposedly mga doktor. Hindi totoo yun, no? Marami talagang medyo mahina din. Pero, kunyari sinabi nila yung confidential fund, no? 125 na clear na ng COA, tapos confidential fund na hindi mo pwedeng pag-usapan by law, etc. In other words, bakit na siya short circuit nila kasi pag inisip mo kasi, pag honest na discussion, wala, madaling pasabog. Why is it though that naniniwala ang mga supposedly matalino na tao dito sa mga ito for arguments na madaling pasabugin? Kasi ma'am, malapit po sa mga dilaw at kaliwa, mga makakaliwa yung connected sa CPP, NPA, NDF o konektado sa mga komunista na mga argumento, yung issue ng extrajudicial killing. Doon nila yung dadalhin si Tatay Digong. Wala silang issue ng iba pa kundi pumapatay, nag-instigate ng pagpatay, sinashortcut ang due process at kawawa ang mga mamamayan. So, kung ikaw ay mahina to comprehend what is there in the rule of law versus doon sa sinasabing EJK na gawa-gawa, pwede nilang ma-short circuit ang pag-unawa ng mga tinatarget for propaganda dahil gumagamit sila ma'am ng mga maling figures. For example, sasabihin nila, mantakin mo, ang mga pinatay sa drug war ay umaabot ng 20,000. 27,000. Oo, 27,000. Pa, may 30,000 pang ganon. So, yan, tama ka ma'am. Eric, so 30,000, pero pag harap sa ICC, hindi man lang sila makakuha ng 49 lang ang kanilang data. Ang may diba? affidavit lang 49. So parang interesting sa akin yun kasi supposedly matalino kayo, pero kasi alam ko na, Eric, may sagot na. Kasi bayad yung media. Meron talagang media operations. Isa yan. Inuulit-ulit yan, mama. Yeah. Tama ka, bayad ang media. So the wrong information, yung kasinungalingan na ito, yung maraming propaganda na ito, nabibigyan po ng amplification, na amplify ito, at naulit-ulit na pwede siyang magkaroon ng pagdududa sa pagiging tama ng strong rule of law style of political leadership ng mga Duterte. Eric, balik tayo dun sa church. Dito kasi sa church. Sige, balik tayo. Yung CNN, ma'am, delikado ito sapagkat hindi siya nagpapakilala kaagad. Ang tinatarget nito mga obispo, mga pari, mga pastor, mga ministro, and also the programs. Halimbawa, ma'am, there is a program sa Roman Catholic Church na very lucrative. Naging income yan, mga billions of dollars yan. Itong tinatawag na Caritas International. Tinatarget yan ng CPP. So, mayroon yan downline. Ang tawag sa downline, ma'am, is Social Action Center. Yun ang social arm ng simbahan. Doon lumalangoy ang mga CPP organizer at mga kadre, pati sa national. So, I am not surprised kung si Jerome Siciliano sa sinasabi ni Ma'am Lorraine ay nadudugtungan ng mga cadre operators, infiltrators ng CPP sa National Secretariat for Social Action, which is a staff of the CBCP. I will not be surprised kung magiging totoo yan the way si Bishop Alminasa ng Negros. Pag nagsalita siya, parang pinapakinggan mo ang Cristina Palabay. Hindi naman siya CPP, NPA, NDF, pero kung pakinggan mo siya, parang isa na rin sila.
parang si Tony Lavinia, pag nagsalita si Sara Ilago at si Arlene Brosas at si Franz Castro, wala nang pinagkaiba ang mga pinagsasabi. The infiltration of the CPP, NPA, NDF, aside from the opportunist influence of the group like Akbayan, Liberal Party politicians, ay delikado po kapag ang influential group like Catholic Church with millions of followers, binanggit mo nga ma'am sinusurrender kasi ang reasoning kapag nagkaroon ka ng paniniwala at ng faith mo, nakikinig ka sa leaders mo. So kung ang leaders mo ay estapador, diskartidor, sinungaling, ipokrito, mga padre damaso ng panahon sa moderno na ngayon na panahon, maluloko talaga ang taong bayan. Kaya hindi na nanawagan ng Marcos resign o oust Marcos or out Marcos, out Romualdez, dahil takot sila na ang papalit ay isang Sara Duterte, which is kalaban ng CPP, NPA, NDF. Kalaban ng mga magnanakaw. Ma'am, go ahead. Nakalimutan mo, may maleta din sila. Ay, oo. Si Binanggit Flavi. yan. Yeah, may Si Flavi. maleta. Yeah. Oo, kaya pala ma'am, Flavi kaya niya magukay-ukay ng mga bangkay sa mga sementeryo. Yeah. Kaya pala siya highly motivated. Tapos may highly halik-halik motivated. pa sa paa. It's so disgusting, no? It's so disgusting Opo. how they yung paggamit ng abito nila, no? Para I agree to ng that. Pilipino. Talagang Ma'am, as you were saying, diabolical. gusto kitang kuha ng punto Yeah. dito. Naipakita ko kung gaano kahaba, kalalim, at kalawak, at katuloy-tuloy itong infiltration and manipulation ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, at NDF sa Catholic Church, at iba pang mga simbahan na binanggit ko ma'am kanina. At kaya ma'am, nakakapagbigay ng sagabal sa mas mabilis na pag-unify ng mga mamamayan into a principled position to confront the mastermind Marcos and Romualdez para sila ay mapapanagot. Your take on that aspect, ma'am, ng mga social obstacles natin? Social obstacles. Kasi ma'am, so posible ang church na ito, facilitator sana ma'am ng mga ganitong talakayan for purposes of moral clarity and moral principles. Naku Pero po. hindi. Ma'am, go ahead po. No. In fact, no, it's timely right now because it's Holy Week, di ba? Mhm. You have to remember who it was that had Jesus crucified. It was priests, no? It was Tama. it's no different now, no? It's no different na it's this Catholic Church as mouthed by Ceciliano that's leading the faithful towards death, no? Mhm. And yung biro mo, we had such a sterling leader, a sterling president, pero anong ginawa ng Catholic Church, no? Crucified him. No, they're not supposedly they're supposed to be human rights advocates, but no one has spoken about they haven't taken a clear stand against the violations, no? This extraordinary rendition, the violations Yan, isa pa yan. PRRD's rights, etc. Because kasi PRRD was like Jose Rizal talagang tinanggalan niya ng maskara, yung hypocrisies ng Catholic Church talagang inexposed ni Tama. PRRD. Na tama yun, you know why? Nasaktan sila doon, mama. Nasaktan Yeah, talaga sila yeah. doon. Kasi ang utak ng Pilipino tanikala, naka-chain talaga na tinatakot ng Catholic Church, no, hell and the fire and damnation and etc., di ba? So parang for me, no, in this Holy Week, I'm not surprised at what Ceciliano is saying, but I'm so outraged by it because Yeah. he is a man of the cloth and he is using his position to defend and protect the most guilty among us Correct. na nagbigay ng grabing kahirapan sa Pilipino. 'Di ba? 'Di ba, Eric, grabe yung Terrible. ginagawa na pagtatakip na ginagawa ni Ceciliano. And they are conscious of that, ma'am. Hindi yan unwitting. Yeah, They yeah. know it. They Alam know nila. it. That's why nga it's so diabolical, 'di ba? Kasi kung hindi mo alam, may excuse ka pa ng konti. Oo, hindi ko alam bagang si Eric, para bagang si what's her name? Mary Jane Manansan.
Si Mary Jane Malansan. Saints ko, madre yan. Saints ko, Oh, pero alam she's niya. a Central Committee member. So, planadong-planado, may manipulasyon. Very diabolical kasi fully knowledgeable sila. Alam na alam ni Jerome Ceciliano kung anong sinasabi niya at alam Alam na niya. alam niya yung panloloko na ginagawa niya. Alam na alam niya yung dalhin natin sa korte. Dalhin niyo sa korte si Marcos. Kasi pag Palusot. dinala niyo sa korte, diyan kami sasabay sa inyo. 'Di ba? Even in the face of this much proof, 'di ba? Meron ng elepante, 'di ba, ng proof, and yet the Catholic Church through Jerome Ceciliano is saying they will look away. They will defend and they will protect this magnanakaw, this plunderer, this drug addict, this sex pervert Mhm. because nakikinabang sila. Agree. I agree to that, Ma'am Sila Lorraine. ng maleta. Maleta. At pangalawa, Ma'am, Corrupt kayo. Kaya, Ma'am, gusto kitang tanungin dyan, Ma'am, Yeah. Had it been not Rodrigo Duterte ang pinakidnap at pagpalagay nating nagkaroon din ng ICC na reklamo, pero hindi si Digong ang pinakidnap, pero kinidnap. Tatahimik kaya sila? Halimbawa, it was Hontiveros, it was De Lima, it was Leni Robredo, na alam natin, Ma'am, na yun ang kanilang sinasamahan. Dahil kaya nilang manipulahin at paglaruan ng politika ng mga oportunistang individual at grupo na ito. Ma'am, alam natin ang sagot dyan. Ay siguro mabilis pa sa alas 4 na train. Nag-ingay na ang mga tarantadong ito. Pero dahil isang Rodrigo Duterte na kinamumuhian nila dahil kayang magsalita ng katotohanan sa kanilang mukha at wala siyang pakialam kung siya ay imaldisyon at sumpain ng mga pari at obispo na to basta may pagsabi niyang totoo, kinamumuhian nila ang ganyang uri ng leader ng ating bansa. At kaya nga namin hindi maiwasan ni Ma'am Lorraine na ikumpara sila doon sa panahon ng kolonisasyon at pananakop at mga abuso ng mga Espanyol at mga dayuhang mga mananakop na sila din ang facilitator ng pananakop sa ating bansa at sa ngayon sila din ang facilitator ng panluloko at panlilinlang ng gobyernong kanilang pinapakinabangan, Ma'am Lorraine. Tsaka all these decades, mula na nagka-Marcos, ang nasa frontline, simbahang katoliko, Tapos ngayon, sila isang kain-suka. Sa madaling salita, a church that preaches truth but is in fact a church of liars, their Correct. leaders. A church that preaches social justice but is in fact an enabler of plunderers, of corrupt politicians. Tama. So this church does not deserve your trust, really. Yeah. The church leaders of the Catholic Church have failed their faithful terribly, miserably. Because I agree. of what Jerome Ceciliano is saying, and because of the deafening silence of the Catholic Church about the historical and massive corruption that Bongbong Marcos has enabled in our country. Alam mo Eric, yung sinasabi natin, yun yung talagang kagandahan ni Bongbong Marcos kung gaano kaklaro ang pagkasamaan niyan. Ang liwanag liwanag. So although it may seem like it's the vice president that's on trial, it's really not. It's really people like the CBCP that are on trial right now, and they have failed it. It is on trial is the AFP, Omit Browner, and he has failed it miserably. Because ang sama I mean, si Bongbong Marcos is the line in the sand. There's no equivocation. Wala nang debate dito. Hindi na to opinion. Putang ina, the worst ever. The worst ever. So for you to side with him, you are showing the people who you truly are. So Jerome Ceciliano has shown the Filipino people what the CBCP really is and what they're made of, diba? And what they really stand for. They're a bunch of lying hypocrites, diabolical. At ang malala niyan, Ma'am Lorraine, ay kinakapital po nila sa taong bayan ang panluloko na ito sa likod ng pulpito at mga habito nila. At That's pati why- Biblia. Yeah, that's why we thank They're hiding behind that. That's why we thank the independent and yung mga priests na may integrity and bishops who stand and speak for the I truth agree. right now. We really appreciate them. Ito yung panahon talaga of personal sovereignty and spiritual May sovereignty. isa, Ma'am, na bishop pala, Mama, na taga-Bataan na nagsalita
Ari, anong bumaba sabi? na kayo. Ang alam nyo namang may pananagutan kayo at kayo ang tinutumbok ng panawagan na mananagot sa bayan na ito, bumaba na kayo sa puder. Kilala naman kayo ng taong bayan. Ganon ang kanyang naging mensahe, ma'am, before the Holy Week. Bata pang obispo, taga Balanga, Balayan, Bataan yata, ma'am. Pero alam mo Eric, yung mga kaibigan ko na Mhm. Jesuita pa. Wala. I mean, all these years na lumaban sila sa Marcos, no? Na ito, inulit lang naman ng anak nila, pero grabe, tahimik sila ngayon. Walang Ay, kaya nga, ma'am, integridad. ano? Walang integridad. Parang, Ma'am, doon mo makikita ang phenomenal effect. yeah. Hello, ma'am. Ma'am, Yes, doon mo yes. makikita ang phenomenal effect ng isang Duterte. Just because takot na takot sila, itong mga ipokritong so-called moral guardians of democracy in the Philippines and champions of human rights in their own definition, Yeah. takot na takot sila na mayroong bumalik at magiging pangulo na isang Duterte, kaya di bali ng magnanakaw, mandarambong at durugista ang nakaupo. Basta kayang paglaruan, kayang manipulahin, kayang ikot-ikutan, kayang i-dribble-dribble, at nagsusurvive tayo at nakikinabang tayo kaysa isang Duterte ang papalit. So, anong definition yan? Anong tawag dyan? Yan po ang pinakatarantadong uri ng posisyon dahil nakikinabang ka at kaya mong i-stretch ang benefits mo habang nandyan si Marcos at si Romualdez, di bali ng ginagahasa at pinagnanakawan nila ang taong bayan. Basta hindi lang pumalit ang isang Duterte. At saka Eric, mga kababayan, it's a church that claims that they love the poor. Diba? Ayun. Big church yan no? And yet, they have turned their faces and they are defending and protecting yung pinaka nagbigay ng kahirapan sa mga kapatid nating mahihirap, na Tama. nagkandamatay sila, nagkandagutom sila, at ngayon, they are facing, of course, all of us were facing this challenge. Yung sa Middle East crisis and economic collapse of the Philippines because of the mismanagement, because of the corruption of Bongbong Marcos. Pero binigyan nila ng takip at binibigyan nila ng proteksyon. At ang sino ba ang unang mahihirapan dito? Pinaka mahihirap na ngayon nangyayari na. Under Tama. his watch, lampas 6 out of 10 before the Middle East crisis, Yes. natutulog ng gutom. Pero itong simbahang ito, itong si Ceciliano na ito, he is still protecting and defending the worst president that ever sat in the Philippines. agree. Philippine history. Hindi na nila kasama ang taong bayan dito. Hindi na. Kinalikuran na sila ng taong bayan. At natutuwa ako, like I said, we have to go through this. Masakit yung dinadaanan natin, na nakikita natin yung pagtatraidor ng mga leaders natin. Kasama dyan ang simbahang Katoliko. Masakit. Pero, ang kagandahan dito, umaangat ang kamalayan natin. Nagigising tayo na ito palang simbahan na isinorender natin ang utak natin, mga traidor, mga taksil, mga sinungaling, at binoprotektahan at dinidepensahan ang pinakamalaking magnanakaw, mga mandarambong sa Pilipinas. 'Di ba? Bakit? Kasi nga nakikinabang sila. Agree. Pero ma'am, mga kababayan, before po kami mag-wrap up ni Ma'am Lorraine, lalamunin sila ng kasaysayan. Yeah. Siyak na magaganap yan, ma'am. Sa Correct. daluyong ng pagbangon ng mamamayan, sa daluyong ng pagkagising ng kolektibong pagkamulat ng sambayan ng Pilipino, sa daluyong ng lakas ng pagkilos ng mamamayan. Yeah. Ito mga kagaya ng simbahan, Katolika, na nag-play safe at hindi lang play safe, naging protektor nila Marcos at Romualdez, kagaya nila General Bronner, kagaya po nila Gibo Sudoro. Itong mga nakinaban na John B. Crimolia, itong mga gabinete ni Marcos, all of them, kahit ano pa ang propaganda na gagawin nila upang mapagtakpan ang malalim na kasalanan ni Marcos at nila Romualdez sa taong bayan, kapag taong bayan ang humatol, this Catholic Bishops' Conference of the Philippines will be relegated to the dustbin of history. Sila po ay lalamunin patungo sa basurahan ng kasaysayan sa panahon ng pagbangon at pagsulong ng mamamayan na palalayasin na nila si Marcos at si Romualdez. Yun ay hindi mapipigilan ng anumang propaganda na ginagawa ng mga tauhan ng CBCP kagaya nitong Father Jerome Siciliano at mga kabalahibo niya.
Tsaka in other words, they're not reading the times right. Mhm. Although taking a stand right now is going to cost you yung and yung may prinsipyo ka, it's going to cost you. Mhm. Kailangan mo gawin yon, no? Hindi pwedeng hindi, and in the long run resibo yon, Yeah. you will malalampasan natin ito, pero darating ang panahon na nalampasan natin ito, sasabihin natin, o di ba Ceciliano, ito yung sinabi mo, di ba, o di ba Omet Browner, ito yung ginawa mo, ikaw anong Yes. ginawa mo, di ba? Mm. Di ba ikaw Matibag, anong ginawa mo? Oh, isa Di pa ba? yan. Ikaw Vince Dizon, anong ginawa mo? Di ba Mhm. pinagtakpan mo pinakamalaking magnanakaw, nakinabang ka din, di ba? So maganda yung nangyayari sa atin ngayon. Pero yung mga katulad ni PRRD, ni Vice President, ni Pastor Kibuloy, na Yes. talagang they really took the risk at pinanindigan nila yung paniniwala nila at yung pagmamahal nila sa bayan, hindi nagmaliw, no? So resibo 'yon, no? I agree. And because of that, ma'am, dudugtungan natin ito sa isang episode pa natin, itong bulastog at kapal mukha na panawagan ni Father Robert Reyes, the pestering priest. Sabi niya, running priest siya. Pero ang panawagan niya, ma'am, ay very partisan political action ng isang taong simbahan nang sinabi niya, the church will be united to campaign to prevent the presidency of Sara Duterte because it will be dangerous for the Philippines kung siya ang magiging presidente. Linyang-linya ito ni Trillanes, linyang-linyang ito ni De Lima. Ma'am, magandang pag-usapan natin yan in our next episode, pati ang halik sa Judas or halik ni Judas sa talampakan ng so-called victims daw ng AGK na ang may pakulo ay itong si Flavi, dating addictos na pare na talaga namang puro kasamaan ang kanyang pagtawag sa mga Duterte at parang siya ay nag-aastang asong ulol ngayon sa loob ng simbahan upang umatake sa mga Duterte. Ma'am, how would you like to add about that later sa isa pang episode natin? Yes, okay. At saka si Flavi kasi nakakuha ng ng maleta, 'di ba? Sabi ng mga sundalo. At saka nanonood ng porn 'yan, no? Ay, oo. Si Boy, pangit yung hindi ko naman dadagdagan yung tawag sa kanya sa mga netizens eh. Si Boy Blanc. Kan Oh. gamer. narinig nilang ging yung yung Boy Can. Ging. Yung Boy Can. Grabe, no? Ma'am, your final words for this episode, please. Yeah, so siguro sa Holy Week, no? Although I'm not a Catholic or nor a Christian, no, I do believe in the divine, and I also believe that we need to keep on dying to ourselves and that we will be so that we may be reborn, no? So itong dinadaanan natin na pinapako tayo sa krus ni Marcos, no? Ni Marcos magnanakaw, si Martin Romualdez na kleptomaniac, yan si Jude Asidreng hipokritong magnanakaw, no? Tama. Napakarami nilang magnanakaw na pinapako ang Pilipino. Huwag tayong matakot, basta nagkakaisa tayo. Malalampasan natin ito at maririborn ang ating bansa na ang mga mamamayan niya ay matibay at nagkakaisa. So maraming salamat. Ma'am, maraming salamat for joining me today in our tandem sa Bigwas ng Agila. Kasaysayan ang hatol doon sa mga taksil at tampalasan sa kabutihan ng mamamayan at kabutihan ng buong bayan. At doon tayo susulong, ma'am. Maniningil ang mamamayan. Darating ang panahon na yan. Tsak tayo dyan. Maraming salamat for joining me today sa episode na to, ma'am, sa Holy Week, sa Kristiyanong Lipunan. And we are still bringing to them yung realidad at katotohanan ng pagbubuo ng tamang pananaw sa mga nangyayari sa ating lipunan. Maraming salamat muli, Ma'am Lorraine. Mag-ingat ka. And see you again in our next episode. Yeah, thank you. Salamat. Ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.